schedule ng pagkuha ko ngayon ng bigas. Halika, samahan niyo ako, punta tayo ng Bulacan. Yeah, inabot na ako ng ulan. Nandito na ako sa may Golden City. Yan, pasok muna tayo ng Intercity. Yan, dito kasi ako kumukuha ng mga mabibiling bigas eh. Siyempre kung bibili kayo ng bigas, magtitinda kayo ng bigas, ang pipiliin nyo ay yung mas kilalang tatak para makabili si benta. Ganito nga pala sa may Intercity, kung nasa Cubao area kayo diyan sa may sabihin natin sa may Mega Q-Mart, yan, nasa mga 45 minutes lang hanggang dito kung hindi kayo maaabot ng traffic. Hello guys, bali nandito ngayon kay San Pedro Rice Mill. Dito ako pumipick up ng Sweet Jasmine. So, sa mga gustong naghahanap at gustong makakita ng mas mura, dito na lang kayo pumunta. Kaso mukha mo tumaas naman ng 20 pesos. Sayang din. Are, hi ka naman sa vlog ko. Batiin mo yung gusto mong batiin. Sa mga babae ko dyan. Ganun. Shout out sa mga babae ko dyan. Shout out. Shout out. May sinasabi oh. Guys, dito nga pala kumukuha ng bigas kay Cynthia Rice Mill. Nakasukay ko dito sila Lara. Sa 2 times sa month ako kumukuha dito ng 120 gano'n. 2 times a month. Hindi gaano kalakihan yung kanilang bodega, pero quality naman yung makukuha ng bigas kasi pagkakagiling nila nauubos ka agad kaya madaling mapalitan. Dati nga pala sa Dagupan ako kumuha ng bigas sa may Divisoria. Kaso mukha mo ang mahirap kumuha doon kasi hindi mo makakita ng ayos yung bigas na binibili mo, nakalagay na sa mga kanister, hindi mo makita yung itsura ng sako. At saka hindi lahat mababa doon, merong sobrang taas din ng presyo. Dito naman kasi pagpunta mo rito, kita mo na kagad yung physical na bigas, makikita mo yung itsura ng sako, hindi ka mahihirapan na mamili ng maganda.
na magustuhan ng iyong mga suki. Tsaga-tsaga lang, pagpunta mo ng intercity, talagang pag wala kang suki, kailangan mag-ikot-ikot para makakita ka ng maganda na baba. Dito ako kumukuha ng Dinorado MCL. Quality ang Dinorado ng mga yan, hindi sila nag-aalo. Kaya naman binabalik-balikan ng mga suki ang kanilang tatak MCL. Ngayon lang kabilis pang-pick up dito ng bigas sa may intercity, kung lalo kung may mga kilala kahit mga suki na kayo. Napakadali na, halos sa half day lang kayo dito makakatapos na kayo ng pagbili ng bigas. Tulad dun sa akin, saglit na saglit lang akong umikot. Bali 3 rice mill lang ang aking inikutan. Puno na agad yung aking karga na na 250 na maliliit na kaban. Yun nga, dati nga pala ho, ako may meron ding pangbiyahe na elf. Pamuhat nung nanakaw, parang tinabad na ako magbiyahe. Kaya ngayon lang ulit ako sumubok. Siguro mga ilang buwan, mga 6 na buwan ulit ako nagbibiyahe na sa akin. Tapos kinuwenta ko, mas maganda pa yung nagtatracking kayo. Yung sa ganang akin mas maganda magta-tracking ako kaysa ron may sarili akong pang pick up. Kasi kamo, kapag may sarili kang truck, babayad ka ng driver, babayad ka pa ng pahinante, tapos yung maintenance pa ng truck mo ay medyo madugo. Hindi naman makakarating ka rito nang wala kang gasolina. Kailangan may gasolina ka rin. Yun, babayad ka ng toll gate. Ang laki rin ng expenses mo kapag may sarili kang sasakyan. Ngayon, ginagawa ko, nagta-tracking ako ngayon ng sa kakilala ko. Yan, bumabayad na lang ako sa kanya ng 15 pesos kada kalahating, kada 25 kilos. Okay na rin yun, kasi pag nababa naman sa akin, wala na akong aalalahanin, may pahinanti na, may taga-kamada na ako. Kaya dun sa mga kababayan ko na gustong magnegosyo, tsaga-tsaga lang, bago nyo pasukin ang negosyo, lalo ng bigas, aralin muna yung maigi para hindi kayo mapasubo o hindi masayang yung puhunan. Sana nakatulong sa mga gustong mag-negosyo at sana magtagumpay din kayo. Bye bye.